Isang linggo nang nakakonfine sa ospital ang 30 residente sa nasunog na condominium sa Quezon City. Ang ilan sa mga biktima nananatili sa ICU dahil sa nalanghap nilang matinding usok. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Exclusive! Balot ng usok ang loob ng condo unit na ito sa Libis, Quezon City nang magkasunog noong June 18. Nanggagaling ang usok mula sa pinto at nang buksan, dito na nagpupumilit pumasok ang napakakapal at maitim na usok mula sa hallway. Sa isa pang video ng residente ng kondo, sinubukan nilang suungin ang matinding usok kahit wala silang makita. Pero ilang saglit pa, napilitan silang bumalik ng unit dahil sa kapal ng usok. Sa initial na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, walang nasawi sa insidente. May mga nahirapan lang daw huminga. Pero ang usok na yan, nagdulot na pala ng mahigit 30 kinailangang i-confine sa ospital. Ang masaklap, hindi bababa sa 5 ang nananatili pa rin ngayon sa ICU. Intubated sila o kinabitan na ng mga tubo. Kabilang dyan ang kapatid ni Ana. Nasa 29th floor sila ng kondo noon at pinilit na lamang makapunta sa rooftop kung saan nila inabutan ng iba pang residenteng hinahabol din ng paghinga. Dahil dyan, na-ICU rin pati ang misis, anak at helper nila sa unit. Yun nga lang, hindi na nakaligtas ang alaga nilang aso kahit pinilit pa sanang madala sa veterinary clinic. The rescuers were able to bring them down, I think 4 to 5 hours. So ngayon, na-inhale nila yun, toxic daw yung smoke. Apparently, parang his brain is even swelling kasi may hypoxia, lack of oxygen. Ang inirereklamo pa nila, hindi raw gumana lahat ng fire safety measures na inaasahan sa ganoong condo building. The fire alarms didn't work, the sprinklers didn't work, there were no emergency lights. Tapos yung usok hindi makalabas kasi according to some residents, sirado yung vent. Pati ang pamangkin ni alias Rosalina nananatili rin ngayon sa ICU. Paano ba naman? Pinilit daw bumaba ng biktima mula 18th floor. Kaya gano'n na lamang karaming usok ang nalanghap nito. Wala siyang burn sa body. Ang masama, internal ang burning niya. Kasi toxic smoke ang inhale nila. Ang lungs niya nasunog. Even yung kidney niya. So dinialysis siya. Bagamat nagbigay naman ng clearance ang BFP noong June 23 na pwede na muling pumasok sa apektadong gusali, tanging pagkuha lamang muna ng mga importanteng gamit ang pinapayagan at hindi pa rin pwedeng manirahan sa kada unit dahil sa epekto na iniwan ng nangyaring sunog. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng BFP ang pinakadahilan kung paano nagsimula ang apoy sa basurahan sa basement na konektado sa garbage chute ng kondo. Updated naman daw ang Fire Safety Maintenance Report ng gusali, kaya ipinagtataka raw nila kung bakit nakulong sa nasusunog na building ang makapal na usok. Dapat kasi yan may extraction, no? Yung smoke management system ay gumagana para mailabas yung mga usok. Napuno ngayon yung pinakataas hanggang pababa ng pababa. Pinuntahan ng News 5 ang pamunuan ng condo building, pero tumanggi silang humarap at magbigay ng pahayag. Gayunman, siniguro nilang nakikipag-ugnayan sa lahat ng apektadong residente. Ang problema, aabot na sa halos 2 milyong pisong hospital bill, lalo na mga pasyenteng nasa ICU pa rin. Pati na in-offer nilang assistant, 100,000. Sabi ko, it's not even 10% ng total niya. Pinakita ko sa kanila yung bill ko. You know that there is a lot of neglect on your part. This tragedy has affected hundreds of people, not just us, but the other residents. Samantala, suportado ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang masusing investigasyon sa insidente. Alamin daw dapat kung gumana ba ng maayos ang fire alarms, nasunod ba ang emergency protocols at anong suporta ang ibibigay sa mga apektado. Dapat daw malaman kung may pagkukulang o pananagutan ng sinuman kaugnay ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.